Hello mga kabossing, welcome back to my channel again. Panibagong araw tayo, panibagong tips, panibagong vlog at panibagong question yung sasagutin ko today. Pero kung bago lang po kayo napadpad sa aking munting channel, pa-like and share naman po ang aking video. At kung interested po kayo sa aking mga video tips, pa-click po yung notification bell para updated po kayo kung may mga bago po akong video tips na i-upload. Bago po tayo pumunta sa ating question, shoutout muna po. Shoutout kay Michael Sangakala. Gusto ko rin yan, kabossing. At kay Bogs TV, kabossing. Plano ko pong magtayo ng hardware. Pwede ko po ba kayong maging mentor at maging suppliers? Sir Bogs at Sir Michael, pwede ko po kayong i-mentor. At pagdating po sa supplies, kung malapit po kayo, pwede ko po kayong matulungan. Ang tanong, pinadala ni Ma'am Bernadette Mendoza Labanyego. Paano po pag Mindoro idadaan pa sa barko? Magkano naman po ang dapat percentage? Halimbawa Iloilo, Mindoro. Ayan, Ma'am Bernadette, good morning po sa inyo. Ayan. Pag ang supplies mo po ay manggagaling sa Manila, medyo mataas po yung magiging puhunan nyo. Kasi from Manila tatravel to Batangas, itatawid ng dagat para makarating po ng Mindoro. Siyempre po yung pamasahe, yung gasolina, yung tracking, bayad sa barko pagtawid. Yun po yung magiging increase. Kung magkano po yung magiging increase niyan, doon po kayo magbe-base at saka pa lang po kayo magpapatong. Dito po sa akin sa Cavite, medyo malapit siya sa Maynila, kung magkano po yung magiging puhunan, doon pa rin po kayo magbe-base. Example, ang puhunan nyo po ay 205. Ang patungan po ng semento, sample semento, 205 ang puhunan. Magpapatong po kayo ng 10 pesos, magiging 215. Pero kung ganun po kalayo Mindoro, example, Mindoro na, tawid dagat. Pagdating po sa Mindoro, ang puhunan na po ay 230. Ang pinatong po ay 25 pesos. Costing po yan sa mga binayaran, diba? Sa tracking. Doon po lang po kayo magbe-base sa 230. Magpapatong po kayo ng 5 pesos, magiging 235. Kung magpapatong po kayo ng 10 pesos, magiging 240. So, same lang po yung percentage, Ma'am Bernadette. Pero, ang tips na maibibigay ko sa iyo, Ma'am Bernadette, huwag kang kukuha sa Manila. Kung meron naman pong malapit, kung meron pong wholesaler dyan sa Mindoro, doon na lang po kayo makipag-coordinate. Example, then, kung dyan sa Mindoro po ay 225 yung semento, puhunan, kasi siya na po yung nagpapababa, yung wholesaler na yon, mas makamura ka pa rin ng 5 pesos kung sa Manila ka kukuha ng supplies. 5 pesos pero mas malapit yung kukuhanan mo. Or kung halimbawa meron pong suppliers from Batangas, mas malapit po yung costing na ipapatong. Diba? Kung Batangas na lang, siyempre tawid dagat na lang. Yun na lang po yung magiging tracking fee. Example, kung halimbawa 230 sa Manila, kung Batangas na lang po yung suppliers mo, what if 220 na lang? Kasi tawid dagat na lang. So, mas mababa po yung magiging puhunan ng inyong supplies. Diba? Pero kung walang po talagang malapit, edi magmamanila po talaga po kayo. Doon lang po kasi ang pinakamaraming suppliers. So, pagdating po sa percentage, halos same lang po yan. Depende na lang po yan sa magiging area nyo. Example po, marami po kayong kalaban dyan. Tabi-tabi kayo. So, doon po kayo ngayon magbe-base sa presyuhan po ng katabi nyo. Example, yung katabi nyo po, bagsak presyo. Siyempre,
hindi ka po pwedeng mag-markup ng malaki. Kasi nga yung katabi mo bagsak presyo. Doon ka po magbe-base. Kung 5 piso lang po yung patungan niya, pwede po kayong sumabay 5 piso. Or kaya mag 4 pesos kayo para makakuha po kayo ng client. Pero kung wala naman po kayong masyadong katabi o kakompetensya, pwede po kayong mag-markup 10 pesos. Ayan, pagdating po sa mga construction, medyo maliit lang po talaga, Ma'am Bernadette. Pero pagdating po sa mga plumbings, electrical, pwede po kayong mag-markup ng medyo maganda dyan. Diba? Pagdating nga po sa plumbings, meron po akong video na may pwede kang mag-markup up to 50%, 30%, up to 50%. Kasi doon po tayo babawi sa mga ibang items, sa mga small items na hindi naman po siya fast moving. Diba? Kasi pag construction po kasi fast moving po yan. Kaya talagang mabilisan ang pagbenta niyan. Tapos siyempre yung mga ibang construction may duration lang. Like halimbawa yung semento, hindi mo siya pwedeng stocks ng matagal. Diba? Kasi possible yan tumigas. Kaya yun yung mga ano natin, mga items natin na mga maliliit. Doon na lang po tayo mambabawi, Ma'am Bernadette, pagdating sa percentage. Ayan, hope na may natutunan ka, Ma'am Bernadette, at sa mga subscribers natin yan, hope na may napulot po kayo sa video tips na ginawa ko today. Ayan, pwede po kayong mag-comment down below kung may mga question po kayo para masagot ko po yan sa next video ko. Ayan mga kabossing, hanggang dito na lang po yung aking video. Ayan, maraming salamat. Saan man sulok ng mundo po kayo naroon. Ingat po parati. God bless. Bye-bye.